Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, April 22, 2025. Ako si Paul Henson at ito ang Balitang A to Z. Mga labi ni Pope Francis, pansamantala nang nakahimlay sa kapilya sa Casa Santa Maria. Public viewing sisimulan sa Miyerkules sa St. Peter's Basilica. Mga posibleng maging sunod na Santo Papa, kilalanin, kabilang ang ilang Pilipinong kardinal. COMELEC i-isyuhan ng show cause order si senatorial candidate Camille Villar dahil sa umano'y vote buying. 7 panadero, karumal-dumal na pinatay sa saksak sa Antipolo. Itinuturong salarin na may-ari ng panaderya, sumuko. Sa balitang showbiz, OPM icon Haji Alejandro umanaw na dahil sa colon cancer. At superstar at national artist Nora Honor inihatid na sa huling hantungan sa libingan ng mga bayan. Magandang gabi. Ang ating top story, inihahanda na ng Vatican ang public viewing ng mga labi ni Pope Francis sa Miyerkules ng umaga sa St. Peter's Basilica sa Roma. Inaasahang milyon-milyong tao ang tutungo para magbigay ng huling pagpupugay sa Santo Papa. Inilabas na ng Vatican ang unang mga imahe ng mga labi ni Pope Francis habang pansamantalang nakahimlay sa kapilya ng Casa Santa Maria ang kanyang naging tirahan. Suot niya ang pulang robe at may hawak siyang itim na rosaryo. Sa Miyerkules, isasagawa ang Rite of Translation kung saan ililipat ang mga labi ni Pope Francis mula sa Casa Santa Maria at ipuprosisyon hanggang makarating sa St. Peter's Basilica. Idaraos ang simpleng funeral mass sa Sabado, April 26 sa St. Peter's Square. Dadalhin ang kanyang mga labi sa Basilica of St. Mary Major kung saan siya ililibing sa halip na sa Vatican Grottos bilang pagsunod sa kanyang kahilingan. Susundan ang misa ng 9 na araw na pagluluksa para sa kaluluwa ng Santo Papa. Nanawagan si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na dinggin ang panawagan ng yumaong Pope Francis na palaganapin ang tanglaw ng pananampalataya sa mundo. Dumalo ang ating mga kababayan sa misa sa Manila Cathedral, kabilang na ang mga personal na nakaharap at nabasbasan ng Santo Papa. May balitang A to Z si Ace Cruz. Nagdaos ng misa si Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula nitong umaga sa Manila Cathedral bilang pag-alala kay Pope Francis na yumao nitong Lunes dahil sa stroke at irreversible heart failure. Hinimok na Advincula ang Catholic community na itaguyod ang hamon ng Santo Papa na palaganapin ang pananampalataya sa bawat isa. May we always be, as He called us, smugglers of the faith, carrying the light of Christ to every corner of the earth. Sinariwa niya ang pagbisita ng Santo Papa sa Typhoon Yolanda victims noong 2015 sa Leyte na naging dahilan para lalo siyang mahalin ng mga Pilipino. Our Lolo Kiko was a true father to us and has continued to show his love for the Philippines, not only through words but through actions. Ito rin ang nangibabaw sa mga dumalo sa misa gaya ni Attorney Dulce Punsalan. Kasama natin siyang nabasa, kasama natin siyang, di ba, even sa Luneta, nandun tayo lahat for 16 hours and he was right there with us. He didn't flinch. See, he felt the suffering, but he also felt the joy. Dala niya ang ilang memorabilia ng Santo Papa gaya ng larawan ng sila'y magkaharap at magkausap nung maimbitahan si Punsalan bilang choir master sa Vatican taong 2018 at 2024. Unang-una, nagpasalamat ako for the gift of His presence, for the gift of the love of God. And he said he really loves the Philippines. Yun yung sinabi niya. Mahal na mahal niya ang Pilipinas at pinagdarasal niya. Personal din niyang naiabot sa Santo Papa ang regalong ukulele na gawa ng mga Typhoon Yolanda survivor.
Kay St. Francis of Assisi sinunod ni Jorge Mario Cardinal Bergoglio ang kanyang pontifical name ng manungkulang bilang Santo Papa noong 2013. Gaya ni St. Francis, namuhay din ang Santo Papa nang may pagpapakumbaba sa kabila ng kapangyarihang kadikit bilang lider ng simbahang Katolika. Sinabi ng Manila Archbishop na dahil dito, pinaalala ng Santo Papa ang tunay na papel ng simbahan. The Holy Father Pope Francis has reminded us that the Church must be close to the poor, merciful to all, and a welcoming home for the forgotten. Pope Francis reminds us time and again, to meet the living God, we must tenderly kiss the wounds of Jesus in our hungry people, in the sick, and in imprisoned brothers and sisters. Inalala naman ng ilan sa ating kababayan si Pope Francis sa pamamagitan ng pagsisindi ng kandila. Gaya ng 77-year-old papal awardee na si Corazon Rodriguez na nag-alay ng dasal sa harap ng larawan ng yumaong Santo Papa. I'm sad. I'm sad pero okay, I'm happy because I know that Pope Francis is there already with the arms of our Father. Bukod sa misa, pinatunog din ang kampana sa iba't ibang simbahan sa bansa, tanda ng pag-alala sa 12-year papacy ni Pope Francis. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Habang patuloy ang pagluluksa ng simbahang Katolika sa pagkamatay ni Pope Francis, pinag-uusapan na rin kung sino-sino ang pwedeng pumalit sa kanya. Kabilang sa mga pangalan ay 3 Pilipinong kardinal. May Balitang A to Z si Ian Maghanoy. Sa gitna ng pagluluksa ng Vatican at ng simbahang Katolika sa buong mundo, lumutang ang listahan ng mga kardinal na posible raw maging successor ng yumaong Santo Papa. Kabilang sa listahang yan ay ang aktibong Filipino Cardinal na si Metropolitan Archbishop Emeritus Cardinal Luis Antonio Tagle. Kabilang din sa mga may tsansang maging sunod na maging Santo Papa ay si Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula at Catholic Bishops' Conference of the Philippines President and Caloocan Diocese Cardinal Pablo Virgilio David. Ayon kay Novaliches Diocese Priest Reverend Father Antonio Labiao Jr., ang 3 kardinal raw kasi ay garantisadong makakasali sa isasagawang papal conclave ng Vatican. Ito yung banal na proseso ng paghalal ng mga miyembro ng Vatican sa kung sino ang susunod na magiging bagong Santo Papang mamumuno sa simbahang Katolika. Pero hindi pa man nagsisimula ang papal conclave, tila may agam-agam na si Cardinal David dito. Yung question in the first place, yung question ng sino ang papabili is very arbitrary. Whoever said na si Bergoglio was papabili. Ang daming mga hinulaan na sabi nila, kapag pumasok ang isang cardinal sa conclave, nangangarap maging papa, ang labas niya cardinal pa rin siya. Walang mangangarap ng trabahong to. Imbis raw na hulaan kung sino ang susunod na magiging Santo Papa, sana raw ay hayaan na lang ang banal na espiritu na magdesisyon sa conclave kung saan muling magkikita-kita ang mga cardinals sa buong mundo. Magdadasal ang mga kardinal, and it is in the spirit of prayer na ang kailangang itanong namin hindi ang gusto naming iboto, kundi ang gusto ng Panginoon na mag-succeed kay Pope Francis. Kaya malaki ang aming moral and spiritual obligation to enter into the conclave, not in the spirit of politics, but in the spirit of prayer for the continuity of the mission of the Church. Bagay na agad ring sinagundahan ni Father Labiao. Sa isang text message sa Balitang A to Z, sinabi ni Father Labiao na lagpas 100 mga kardinal ang nakatakdang bumoto kung sino ang susunod na pontiff sa isasagawang papal conclave. 2/3 o katumbas ng 70 boto mula sa naturang bilang ang kakailanganing mabuo para manalo ang isang kandidato mula sa isasagawang sikretong halalan sa Vatican. Bawal raw ang mangampanya dahil ang proseso ng halalan ay pangungunahan ng panalangin sa banal na espiritu.
Nakatakdang magpulong ang Vatican ngayong Miyerkules para mapag-usapan ng libing para sa yumaong Santo Papa bilang unang hakbang ng simbahang Katolika sa Papal Conclave. Pinag-iisipan din kung dadalhin ang katawan ng Santo Papa sa St. Peter's Basilica para sa public viewing dahil nananatiling bukas ang kabaong ni Santo Papa sa Santa Marta para sa mga nais bumisita. Naghahanda na rin si Cardinal David para lumipad pa Vatican sa Biyernes at makiramay sa pagkamatay ng Santo Papa at para makadalo sa funeral mass. Kabilang na ang conclave. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Ilang buwan bago pumanaw si Pope Francis, nabasbasan ng Santo Papa ang isang taong gulang na batang Pilipino mula Cagayan. September 2024, nang magtungo sa Rome, Italy, ang pamilya ni Theo Gabriel Ventura. Hindi akalain ng kanyang mga magulang na makalalapit sila sa Santo Papa. Ayon sa ama ni Theo, sobrang saya nila na makita si Pope Francis ng malapitan. Pero lalong naging espesyal ang sandali nang lumapit ang isang papal guard at dinala ang sanggol sa Santo Papa. Ibinahagi naman ng pamilya ang mga larawan at video bilang paggunita sa alaala at pamana ng Santo Papa. Sa ibang balita, pinagpapaliwanag ng COMELEC si senatorial candidate Camille Villar dahil sa umano'y insidente ng vote buying. Samantala, muling nag-issue ng show cause order ang COMELEC laban kay Vice Mayoral candidate ng Nueva Ecija na si Ramil Rivera dahil sa paglabag sa anti-discrimination guidelines. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. 20 araw bago ang 2025 midterm elections, ayaw pa rin paawat ng mga kandidatong pasaway at patuloy na ginagamit ang pangangampanya sa pambabastos o di kaya na may pang-aabuso sa kapangyarihan. Ngayong Martes lang, may panibago na namang show cause order na inilabas ang Commission on Elections. Laban ito kay incumbent mayor ng Cabiao, Nueva Ecija at ngayon tumatakbo sa pagka-vice-alkalde na si Ramil Rivera. Habang hahainan naman ng show cause order si Senatorial Bet Camille Villar. Pagpapaliwanagin ng komisyon si Villar sa bisa ng show cause order na nakatakdang ihain sa kanya dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa vote buying activity sa Barangay Buhay na Tubig sa Imus, Cavite. Base sa COMELEC Resolution 1110-4, makokonsiderang pamimili ng boto ang anumang pamamahagi ng pera o material na bagay ng mga kandidato o habang may presensya ng kandidato. Siya ang kauna-unahang national candidate na maiisyuhan ng show cause order ng komisyon ngayong halalan. Habang pinagpapaliwanag naman ng COMELEC si Rivera dahil sa kanyang mga binitiwang pahayag laban sa katunggali nito. Alam mo yung mga kalaban natin, alang ginawa kundi manira. Sigurado mga supot pa yan, pakituli mo lang. Ayon sa order ng komisyon, uri ito ng gender-based harassment na mariing ipinagbabawal sa Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines Resolution ngayong halalan. Buwelta pa ni Rivera sa kalaban. Nag-iingat po kami. Baka mamaya, pagbabariling kami doon dahil alam naman po natin kung anong klase yung ating mga kalaban. Paglabag naman ito sa labeling guidelines ng parehong resolusyon ayon sa komisyon. Samantala, dumulog din sa komisyon ang partido ng solo parents para ihain ang petition to disqualify laban naman sa tumatakbong alkalde ng Silang Cavite na si Alston Kevin Anarna. Kasunod ito ng kanyang biro na ipararaffle ang mga solo parent para magka-partner sila sa kasagsagan niya ng kanyang campaign activity noong March 29. Feeling namin masyado ng bumababa ang dignidad ng mga solo parents. Una nang pinadalhan ng show cause order ng COMELEC si Anarna dahil din sa biro niyang ito. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sa kaugnay na balita, bumuelta si senatorial candidate Camille Villar sa aksyon ng COMELEC ngayong Martes matapos ang akusasyon ng vote buying. Sa kanyang pahayag, hindi pa niya natatanggap ang nasabing show cause order mula sa komisyon. Paglilinaw niya, naganap ang nasabing event noong February 9, 2 araw bago pa man magsimula ang campaign period para sa national candidates. Itinanggi niya ang akusasyong sangkot siya sa anumang uri ng vote buying. Sisimula na ng Commission on Elections ang sending ng mga opisyal na balota
sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa May 12 elections. Galing sa Santa Rosa, Laguna ang mga nakaseal na ballots at inilagay na sa mga container van para i-deploy. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, tiyak na tugma ang mga balota sa bilang ng botante sa bawat presinto at hindi tatanggapin ng vote counting machine ang balotang hindi naka-assign sa presinto. Inaasahang maihahatid na ang mga balota at indelible ink sa mga tanggapan ng treasurer sa bawat lungsod at bayan sa BARM sa May 1. Dapat masigurado ng COMELEC na ang mga balotang ito ay naandyan sa mga kamay ng mga tresurero on or before May 1 sapagkat magsisimula na po yung final testing and sealing namin May 2 more or less hanggang May 7 or May 8. Pumanaw na ang isa sa icons ng original Filipino music na si Haji Alejandro nitong Lunes, April 21 sa edad na 70 years old matapos makipaglaban sa colon cancer. Kinumpirma yan ng kanyang pamilya sa social media posts. Tinawag siyang kilabot ng mga kolehyala dahil sa kanyang galing sa pagkanta na nagpahanga sa mga estudyante sa campus tours. Nakilala si Haji sa mga kantang gaya ng Kay Ganda ng Ating Musika, Nakapagtataka, Panakip Butas, Tag-Araw Tag-Ulan, May Minamahal at marami pang iba. Musika, kay ganda ng ating musika, ito ay atin, sariling atin. Susunod, 7 tao, harumal-dumal na pinatay sa saksak sa isang panaderya sa Antipolo. Itinuturing salarin na may-ari ng panaderya, sumuko. At Miss Eco International 2025 Alexi Brooks, kanino inialay ang kanyang winning crown? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Patay ang 7 lalaki kabilang ang 2 menor de edad matapos umanong saksakin ng may-ari ng panaderyang kanilang pinagtatrabahuhan sa Barangay Kupang, Antipolo City nitong Martes. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang mga biktima bandang alas 7 ng umaga matapos makarinig ng ungol ng tila humihingi ng tulong ang isang residente na bibili sana ng pandesal. Kusa namang sumuko sa krami ang suspect pero agad inilipat siya sa kustodiya ng Antipolo PNP. Giit ng suspect, dumepensa lang siya nang binantaan daw siya ng mga biktima at plano siyang patayin. Patuloy naman ang investigasyon hinggil sa aksidente. Sinibak sa pwesto ang hepe ng Quezon City Police District matapos mag-iskandalo ang isang tauhan niya sa isang bahay sa lungsod. Kumalat sa social media ang video ng naturang staff sergeant na nasangkot sa komprontasyon sa isang pamilya sa Quezon City dahil sa umano'y nabulilyasong police operation. May balitang A to Z si Kim Salinas. Hindi po niya damay lola ko. Kuya, wait lang kuya! Ano ba? Galit na pinasok ng pulis na kinilalang si Police Staff Sergeant Colonel Jordan Marsan ang bahay na ito sa Quezon City alauna ng madaling araw ng April 21. Hinahanap ni Marsan ang isang nagngangalang Dimple na umano'y dahilan kung bakit naunsyami ang anti-drug operation ng mga pulis. Anong warat? Yung mga pulis ka ginawa niya ng kwento eh. Ginawa niya ng kwento yung mga pulis. Ang sabi niya sa mga pulis, tinibrihan yung mga adik. Sige nga. Pinapasok ang pulis para matahimik na ito pero nang makita niyang kinukunan siya ng video ay nagkagulo na.
Agad na nag-viral ang video na pinost ng mga biktima, kaya agad na umaksyon ang Police Station 2 ng QCPD para arestuhin ang sospek. Hindi namin kinukonsinti ang mga abusadong gumagamit ng uniforme bilang kalasag. Kapag ikaw ay lumabag, ikaw ay huhulihin, arestuhin at kakasuhan. Hindi mahalaga kung ano ang iyong katungkulan o ranggo. Nasa kustudiya na ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit ang sospek na si Marsan na mahaharap sa kasong administratibo at kriminala. Dahil sa insidente, nagbaba ng kautusan si NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin para sa agarang pagsibak sa pwesto ni QCPD Director Police Brigadier General Milesio Buslig Jr. Inirelieve po natin si District Director because of course as I see it, hindi nyo po inireport sa akin kaagad yung pangyayari. Nalaman ko ito dun sa mismong station commander. Tumawag sa akin yung station commander about the incident. Dapat i-report mo kaagad para at least maagapan natin yung posible pang mangyari para masolusyonan. Naabutan namin ang pamilya ng complainant sa Quezon City Prosecutor's Office para formal na maghain ng kaso sa sospek. Marami pong nalabag talaga sa karapatan lalo na sa mga anak ko. Yun nga, yung nasaktan kasi yung anak ko. Act of 7610, yung isang trespassing, tapos yung sa, yun nga, yung dahil sa bata pa, yung anak ko, minor pa, yun po yung mga ikinasa sa kanya. Ayon sa ina ng biktima, kilala ng kanilang pamilya ang naturang pulis. Nagulat din po ako, hindi naman po ganun si Sir Marsan talaga. Mabait naman pong pulis siya at saka maaasahan po yan sa barangay Damayan namin. Mabilis po yan rumisponde. Lasing siguro, tsaka gigil po talaga siya siguro dun sa pinsan ko. Dahil nga meron po siyang trinatrabaho na siguro po nasunog. Hiningian namin ng komento ang pulis pero tumanggi itong magbigay pa ng pahayaga. Tuloy naman ang kasong isinampa ng mga biktima laban sa sospek. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kinasuhan ng National Bureau of Investigation ang 4 na bagong vloggers dahil sa pagkakalat umano ng fake news patungkol sa gobyerno. Ayon sa NBI Criminal Investigation Division, inedit ang video ng NBI Director na si Jaime Santiago para mabago ang konteksto at magmukhang tinatarget niya ang mga OFW. Natunto ng NBI ang naturang vlogger sa Saudi Arabia, New Zealand, United Kingdom at Pampanga, habang nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad para sa posibleng pag-aresto sa mga suspect. Kagaya po ng statement ng aming direktor, si Judge Jaime Santiago, kung saan binanggit niya na kakasuhan ang mga OFW na nagpapakalat ng mga maling balita. At kapag sila'y may warrant of arrest na, aarestuhin. Ngunit in-splice po nila ang video na ito. Pinalitan nila ng ibang konteksto at mga caption na kung saan nilagay nila OFW, aarestuhin daw at pinapakalat nila na wag nang magbigay ng magpadala ng mga remittances para sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa ating bansa. Nagpasalamat ang Argentine football legend na si Lionel Messi kay Pope Francis kasabay ng pagluluksa sa pagpanaw ng kanyang kababayan. Sa Instagram, ibinahagi ni Messi ang mensahe ng pasasalamat sa Santo Papa para sa paghahangad na mapabuti ang mundo. Kalakip ang kanilang larawan, sinabi ni Messi na mamimiss niya ang Santo Papa. Samantala, nagpaabot din ng paggalang ang paboritong football club ni Pope Francis sa Argentina na San Lorenzo. Itinampok ng club ang larawan ng nakangiting Santo Papa sa kanilang website bilang pagpupugay at pasasalamat. Matapos ang pagkapanalo ni Alexi Brooks sa Miss Eco International 2025, muli na naman siyang hinangaan nang ialay niya ito sa kanyang yumaong Lola Basing. Ayon sa Ilongga Beauty Queen,
Matagal niya itong pangarap para sa kanyang lola na nagdiwang ng kaarawan 4 na araw bago ang kanyang laban. Anya ito lagi ang hiling ng kanyang lola sa tuwing tatanungin niya kung ano ang kanyang gustong regalo. Dagdag ni Brooks, inspirasyon niya ang kanyang lola para iwagayway ang bandila ng Pilipinas sa international pageant. Sa aming pagbabalik, sa balitang showbiz, mga labi ni superstar Nora Honor ihahatid na sa huling hantungan. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Naihatid na sa huling hantungan sa libingan ng mga bayani si superstar at national artist for film and broadcast arts na si Nora Honor. Nagkaroon din ng state funeral sa Metropolitan Theater sa Maynila. Ang Balitang A to Z Showbiz, hatid ni Lane Garcia. Tuluyan ng inihatid sa kanyang huling hantungan ang tinaguriang superstar at national artist for film and broadcast arts ng Pilipinas na si Nora Honor ngayong Martes, April 22 sa libingan ng mga bayani. Nagkaroon ng departure honor sa yumaong aktres, kasabay ng pagmamarcha mula sa gate patungo sa nakadesignate na burial site para sa namayapang national artist. Sa nalalapit na huling sandali, lalong naging emosyonal ang magkakapatid na sina Lotlot, Matet, Kiko at Kenneth De Leon sa pagsasara ng kabaon na isinagawa ng anak nitong si Ian. Kitang-kita rin ang labis na pagmamahal at suporta ng fans ni Nora hanggang sa huling sandali. Ilang personalidad rin ang nag-alay ng puting bulaklak para sa nag-iisang superstar, gaya ni na Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Nadia Montenegro, Philip Salvador, Ricky Lee at Imelda Papin. Kasunod nito, isinagawa ang military honor at 21 gun salute, habang ibinababa ang kabaon ng yumaong national artist. Si Ian rin ang tumanggap ng watawat ng Pilipinas mula sa mga sundalo matapos ang isinagawang state funeral para sa kanyang ina. Samantala, naging madamdamin rin ang isinagawang state funeral sa Metropolitan Theater sa Maynila, kung saan isa-isang nagbahagi ang mga hindi nila malilimutang alaala kay Ate Guy. Nagsagawa rin ng Transfer of National Artist Medallion Ceremony bilang pagtanda sa pagkilala sa naging ambag ng namayapang national artist at pagbibigay ng Grand Collar sa pamilya bilang simbolo ng kontribusyon ni Nora. Samantala, idiniklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang April 22, 2025 bilang Day of National Mourning para sa pagpanaw ng national artist na si Nora Honor. Paalam at salamat Ate Guy, at ikaw ang aming nag-iisang superstar. Ikaw ang superstar, ang star ng buhay ko. Mahirap ma-inlove sa isang katulad ko. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Bago tayo magtapos, ang ating quote of the night ay mula sa National Artist for Film and Broadcast Arts, ang superstar na si Nora Honor. Mula sa linya ng kanyang iconic role bilang Elsa sa pelikulang Himala noong 1982. Kung wala na ang lahat, kung kalansay na lang tayo, ang matitira ay ang sinasabi mong sining. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Bulak, ako si Paul Henson. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!